Yan, magandang araw pong muli sa bawat isa sa atin. At narito po ulit tayo, 10 biblikal na paliwanag na si Jesus ay Diyos. At nasa pangwalo na po tayo at ito po ang sinasabi, ang unang simbahan sa bagong tipan ay sumamba kay Jesus. So last time, sila ay nanalangin, ngayon naman sumamba sila kay Jesus. At yung worship nila ay tinanggap ni Jesus Christ. Mababasa po natin dito sa Matthew chapter 2, verse 2. Ito po ay yung pagsamba ng 3 pantas. Sabi nila dito, nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. So, yung 3 wise men, hinanap po nila ang sanggol na si Jesus para sambahin siya. At isa pa po dito sa Matthew 14 verse 33 na nagpakita na sinamba din po nila ang Panginoong Jesus. Ang sabi dito, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ito pong kwento na ito ay yung nakita nila ang Panginoong Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig. At ito po yung time na sinabi ni Pedro na, Panginoon, kung ikaw talaga riyan, papuntahin mo ako. So, nung nakita nila yung mga himala na yon na naganap, ang sabi dito, sinamba nila ang Diyos. So, yung mga alagad ni Jesus, yung mga tao nandun po sa bangka na yon, ay sumamba sa Panginoong Jesus. At another pa po, dito rin sa Matthew 28 verse 9 naman po. Buklatin po natin yung Bible. Ang sabi po dito sa verse 9, ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. So ito po yung nabuhay na muli ang Panginoong Jesus. At nung nabalitaan nila ito, halong galak at takot yung nararamdaman nila. Kaya nung sinalubong sila ng Panginoong Jesus, ang sabi dito, yung mga taong ito ay sinamba nila ang Diyos. So isa pa po na nagpapakita na sinamba niya ang Panginoon ay si Thomas na kanyang alagad. Dito po sa John chapter 20, verse 28. Yan. Ano yung sinabi ni Thomas nung nakita niya ang Panginoong Jesus? Ang sabi po dito, simulan po natin sa 27. Saka sinabi kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Ito po yung sinabi ni Thomas. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. So, ang sabi ng iba po, ng ibang relihiyon, na nagulat lang daw si Thomas, kaya niya nasabi to eh. Pero ito po kung nagkamali si Thomas nang naibulalas niya, bakit hindi siya kinorek ni Jesus at tinanggap yung pagkakasabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko? So, ito ay greatest example na nagpapakita na lumabas sa bibig ni Thomas ng tungkol sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. Amen po. So, yung mga taong ito ay hindi po kinorek ni Jesus nung nagbigay ng pagsamba sa Kanya. At kung tinanggap niya ito, ibig sabihin, worthy siya na sambahin dahilan sa siya ay Diyos. Walang tao na pwedeng sambahin, kundi ang sabi nga sambahin mo ang tunay na Diyos lamang. So dito po sa mga susunod na example na mababanggit ko po, dito naman ikinorek nila yung mga taong sumamba sa kanila. Ito po, dito sa Acts chapter 14, verses 14 to 15 po. Ito po yung patungkol kila Pablo. Yan, simulan po natin dito sa verse 11. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita.
Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. So tignan niyo po pinagkamalan po na Diyos si Bernabe at si Pablo. Pero tignan niyo po yung reaksyon ni Pablo nung sasambahin na sila ng mga tao. Ito po yung sinabi niya sa verse 14 to 15. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang buluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon." So, si Bernabe at si Pablo po, kinorek nila yung mga tao dahil alam nila sa sarili nila na sila ay tao lamang at ang sinasabi nila dito na ang tamang sambahin lamang ay ang tunay na Diyos. At yun po yung pinapangaral po nila. At isa pa po, dito sa Revelations chapter 22, verse 8 to 9. Ito naman po yung patungkol po kay Pedro. So, Revelations chapter 22, verse 8 to 9. Akong si Juan, and ito po, bumabanggit po dito, si Juan po, si Juan po. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, "Huwag! Ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo." So again, si Juan po ang nakita sa anghel. At ang sabi nga, di ba po, magpapatirapan na siya para sambahin ito. Pero kinorek po siya ng anghel. Sa ang Biblia po na version, ang sabi dito ng anghel sa kanya sa verse 9, at sinasabi niya sa akin, "Ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad na mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos." So yung anghel po, nung aktong sasambahin na siya ni Juan, kinorek niya sabi niya, "Wag." Sabi niya, "Ingatan mong wag gawin yan. Ang Diyos lang ang sambahin mo." So both yung angel po na ito at sila Pablo na napagkamalang Diyos, ikinorek nila yung mga tao nung sila ay paglalaanan na ng worship. Kasi alam nila na ang dapat lang sambahin ang tunay na Diyos. So ito po kung tinanggap po ni Jesus yung mga pagsamba nung mga taong ito, nung kanyang mga alagad, at yung pinaka magandang sinabi nga ni Thomas na, "Panginoon ko at Diyos," kung tinanggap niya yan at hindi niya ikinorek, ibig sabihin, karapat-dapat siyang sambahin dahil siya ang tunay na Diyos. Sa last verse nga po, dito sa Revelations chapter 5, yan, ito po ay tumutukoy sa mga elders at sa lahat po ng creatures sa kalangitan at sa lupa. Ito po ang sinabi nila. Revelations chapter 5, verse 11 to 14. Ang sabi nila dito, "Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng libo-libo laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito, ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ng apat na nilalang na buhay, Amen, at nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba.
So, ang tinutukoy po nila dito na maluluklok sa trono at ang kordero. Alam po natin na ang kordero ng Diyos ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus. Paano nila sinamba ang Diyos? Sabi nila dito, karapat dapat siya. Sabi nga nung sa kapangyarihan, ng lahat ng yung way ng pagsamba nila sa kordero na si Jesus. Ibig sabihin lang po nito, kung ganito po nila sambahin si Jesus, pinatunayan na siya po talaga ay tunay na Diyos. So, ulitin ko po, walang tao ang dapat sambahin, kundi ang Diyos lamang. So, kaya nila sinamba, o tayo mga Kristiyano, kaya po natin sinasamba si Jesus, dahilan sa siya ang Diyos na buhay nating pinapanaligan. Amen po. So, sige po, a blessed day po sa atin, at ingat po tayo.